look back on this road I've traveled, I see so many times He's carried me through. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-18 kabanata ng aklat ng Joshua, ang paghahati sa iba pang bahagi ng lupain. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat Lord sa biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob. Dalayan ko Lord sa oras na ito, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang tuldang tipanan. Ang Shilo po ay naging sentro ng pagsamba. Pinapakita na bago hatiin ang lupa, inuuna dapat ang Diyos. Ito po ay paalala sa atin na bago tayo gumawa ng malaking desisyon, siguraduhin nating nasa tamang lugar ang Diyos sa ating mga buhay. Yung sa desisyon sa pagtatrabaho, desisyon ng pag-aasawa, o desisyon sa paglilingkod sa ministry. No? Verse 2, sabi dito, 7 lipin ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. No, dito makikita po natin na kahit tapos na ang laban, may mga liping hindi pa rin kumikilos. No? Posibleng ikaw ay ligtas na, pero hindi pa nabubuhay sa kabuuan ng pangako ng Diyos. Ang tanong, anong bahagi ng pangako ang hindi mo pa inaangkin? No? Kasi po talaga dito makikita natin na halos lahat meron na, no? Pero yung iba wala pa. Verse 3, kaya sinabi sa kanila ni Josue, kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ayan. So dito, ang salitang magpapabaya o hindi kawalan ng kakayanan, no? Yung salitang pagpapabaya ay hindi kawalan ng kakayanan, kundi ito ay maaaring sa katamaran or sa takot, no po? Ang pagpapaliban ay hindi neutral, ito ay disobedience. Kaya dapat po sa buhay natin ngayon ay kailangan, no, na sikapin po natin na gawin, no, yung mga bagay-bagay ayon talaga sa panahon na ibinigay, itinakda ng Panginoon, hindi po sa panahon na gusto natin, no? Ang iba, maririnig natin nagsasabi, sa susunod na lang ako maglilingkod, o kaya kapag handa na ako, o kaya kapag okay na ang lahat, no? Laging may delay, no? Pero tandaan natin, ang delay ang tunay nating kaaway, no? Hindi po yung ating kakayanan, hindi yung ating sitwasyon. Tandaan na ang pananampalataya ay dapat may kasamang aksyon, at ito po yung pinakamahalaga. Ayan. Verse 5, sabi dito, hahatiin sa 7 ang buong lupain, ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Juda sa timog, ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang palabunutan, ayon sa utos ni Yahweh. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Ano po? Kaya kung magulo ang buhay, baka kulang tayo sa direksyon at saka sa disiplina. Ang tanong, may malinaw ka bang plano sa buhay o umaasa ka lang sa tsamba-tsamba? Verse 7, sabi dito, hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita sapagkat ang bahagi nila ay ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Jordan. Again, inulit po, no, na ang mga Levita ay may espesyal na tungkulin. Ang Panginoon ang kanilang mana. Ano po, hindi lahat ng pagpapala ay material, no? Ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa lupa, no? Kaya naman, ang tunay na kayamanan ay ang ating Panginoon mismo. Verse 8, sabi dito, nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, lumakad na kayo, tingnan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palabunutan dito
ito sa Shilo para sa inyo ayon sa utos ni Yahweh. Sinuringan nila ang buong lupain at hinati sa 7. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Josue sa Shilo. Dito po makikita natin na kumilos na sila, no? Ang pagtalima ay nagsisimula sa unang hakbang, no? Pagsunod ay nagsisimula talaga sa unang hakbang, no? Hindi kailangang makita ang buong larawan, kailangan mo lang magsimula. Verse 10, ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh at sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kani-kanilang kaparte sa lupain. Ayan, ang desisyon ay isinagawa sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng palabunutan, no? Hindi po namili ang bawat isa, no? Kaya tandaan natin, isama natin ang Diyos sa ating mga desisyon, hindi lang sa problema, no? Yung kung paano tayo pipili sa bawat bagay na gusto natin na mangyari sa buhay natin, kailangan isama po natin si Lord. Huwag lang tayong tatawag sa Kanya sa panahon lang na may problema tayo. 11, nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Judah at ni Jose ang lupaing napapunta sa mga angkan ng lipi ni Benjamin. Sa hilaga, ang hangganan nito ay nagsimula sa ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa kaburulan at nagtapos sa ilang ng Beth Aven. Buhat dito'y nagtungo sa gulod sa gabing timog ng Luz na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth Horong Hibaba. Buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lungsod ng Baal na ngayon tinatawag na lungsod ng Jeyarim. Isang lungsod ng lipi ni Judah. Ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupaing ito ay nagsimula sa gilid ng lungsod sa Jeyarim at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Ben Hinnom at hilaga ng libis ng Rephaim. Tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuseo at nagtuloy sa En Rogel. Buhat dito ay lumusong pahilaga patungo sa En-Shemesh. Nagtuloy ng Gelilot na nasa tapat ng tawiran ng Adumim at lumusong sa bato ng Boham na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Beth Araba at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng bundok ng Beth Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Jordan. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan sa lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ayan, dito po detalyado yung paglalarawan sa hangganan ng Benjamin, no? Ang Benjamin ay nasa pagitan ng Judah at Jose. No, strategic, ngunit mahirap. Ano po? Minsan nilalagay ka ng Diyos sa gitna ng pressure dahil kaya mo. No? Kaya kapag dumating tayo sa pinakamatinding problema, hindi dahil hindi ka love ni Lord, hindi dahil alam ni Lord na kaya mo, no? Kaya kung feeling natin na iipit tayo, maaring doon ka pinaka-epektibo. Maaring doon tayo mas fruitful. Ayan. So, napakaganda po ng mensahe ngayon. No, verse 21, ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho, Beth Hogla at Emekasis, Beth Araba, Jemaraim at Bethel, Avim, Para at Opra, Kefar, Amoni, Ofni at Geba. 12 lungsod kasama ang mga nayon sa paligid, kasama rin ang Gibeon, Rama at Beerot, Mispa, Sephira at Moza, Rekim, Irpil at Tarala, Zela, Elif at Jebus o Jerusalem, Gibeet at lungsod ng Jeyarim,
14 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Ayan. So, bawat lungsod ay binanggit, walang nakaligtaan. No po, detalyado talaga si Lord sa mga biyayang ibinibigay niya po sa atin. So, walang aksidenteng pagpapala. No, lahat po yan ay plano ng ating Panginoon. Kaya dito sa Joshua chapter 18, makikita natin na ang Diyos ang sentro bago ang pagpapala. Kailangan unahin natin si Lord. Pag kailangan natin at gusto nating makamit yung pagpapala, dapat unahin natin si Lord. Kaya nga, diba, sabi ng Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be provided unto you." Ano po? Pangalawang makikita natin dito ay ang pagkaantala ay maaaring anyo ng pagsuway. No po, kapag ang tagal-tagal ng blessing na hinihintay natin, maaaring meron tayong hindi pa sinusunod sa Panginoon. Ano pa? Ang pananampalataya ay dapat kumikilos. Kasi sabi nga po ng salita ng Diyos, patay ang pananampalatayang walang gawa. No? Ang mana, lastly, ang mana ay inaangkin, hindi po hinihintay. Kaya dapat hanggang tayo po ay binibigyan ng pagkakataon, dapat nandun po talaga yung ating buong pusong pagsunod sa ating Panginoon. Now, hanggang kailan mo ipagpapaliban ang pangako ng Diyos? Anong hakbang ang dapat mong simulan ngayon? So, dapat po nagiging tanong ito sa ating mga kaisipan. Nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng lakas, no? Kung paano, at hudyat kung paano tayo mag-uumpisa at kung kailan, no? Sana po ay napagpala tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Again, God bless everyone, and to God be all the glory.